Sinasabi na magiging physically at mentally healthy ang mga batang laki sa gatas ng ina. Malaya din mula sa preservatives ang breast milk na karaniwang matatagpuan sa formula milk. Kaya naman sinusulong ng kagawaran ang breastfeeding sa bansa. Sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Subalit ang mga matatanda ang mga nagtaguyod ng ating bayan. Kaya naman ilang programa ang ginagawa ng pamahalaan bilang paggunita sa kanilang kontribusyon sa bayan. Ako po si Doc Ish Pargas ng PhilHealth. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito, laging The Doctor is in. Nandito na naman po tayo sa Doc Pakisagot. Ngayon ay ang ating topic ay tungkol sa PhilHealth, Doc. Ano po ba yung mga services na alay ng PhilHealth para sa ating mga lolo at lola? Oo, Janice, ang pinakamaganda dito, unang-una ay automatic na silang members ng PhilHealth. Dahil yan ay dahil sa pagpapalaganap ng ating bagong batas, no? Sila ay miyembro na ngayon ng PhilHealth at lahat ng benepisyo ay makukuha nila. Ito man ay sa pagkakasakit na medikal or operasyon. Unang-una, katulad sa pagtanda natin, nandiyan ang katarata, binabayadan niya ng PhilHealth. Kung kailangan ma-hospital ang ating mga nakatatanda nang dahil sa kanilang pagkakasakit, hypertension, diabetes, or even infectious diseases, yan po lahat ay binabayadan ng PhilHealth. Tama. So sila kasi yung medyo mas prone sa mga sakit. Diba? Oo, kasi alam natin, pagka medyo tumatanda tayo, extremes of ages, batang-bata, or medyo nagkakaedad na, talagang tayo ang mas prone sa pagkakasakit. At yan ang maganda dito, sinisigurado ng ating pamahalaan na ang mga nakatatanda ay may benepisyong nakukuha sa PhilHealth. So, Doc, may isa pa akong tanong is, required ba lahat ng hospital na i-recognize ang PhilHealth? Required po yan, lalong-lalo na kung sila po ay miyembro ng PhilHealth at meron tinatawag, Janice, na accreditation. So, makukuha nila ang lahat ng benepisyo ng PhilHealth dun sa ating mga accredited facilities. Hindi lamang ito ospital, kundi all other healthcare facilities. Janice, ito ay pag sila may nakita na signage na yellow, na may nakalagay na PhilHealth, ibig sabihin yun po ay accredited ng PhilHealth. Pero tatandaan natin, para po sa ating mga nakatatanda, sa mga senior citizens, ay Janice, di ba maraming pribilehiyo ang ating mga nakatatanda? Siguraduhin po nila na matatanggal yung kanilang tinatawag na 20% discount, sila ay VAT exempted, at sa huli, saka po tatanggalin yung benepisyo ng PhilHealth. Sa huli pa siya? Opo, sa huli pa po siya. At sige po. Thank you po, Doc. Magbabalik po ang The Doctor is in. Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pa-check up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. At ngayon naman po, bilang tanda ng respeto at pasasalamat sa kanilang paggabay, isang roadshow ang ginawa para sa mga mahal nating lolo at lola.
Ano nga ba ang mga naganap sa roadshow na ito? Narito at panoorin po natin. Bukod sa ating mga magulang, hindi matatawaran ang pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay sa atin ng ating mga lolo at lola. Siguradong lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng mga masasayang sandali kasama ang mga malalambing nating lolo at lola. Ika nga nila, ang mga matatanda ang mga huhubog sa mga kabataan bilang pag-asa ng bayan. Kaya marapat lamang na ating pasalamatan ang kanilang paggabay at pagmamahal. Nakikiisa ang kagawaran ng kalusugan sa efforts para ipadama sa ating mga lolo at lola ang kanilang kahalagan sa ating mga buhay at lipunan. Kaya naman, kanilang inilunsad ang isang roadshow para sa ating mga elderly. Kasi kaming ginagawang series of roadshows, kalusugang pangkalahatan roadshows. Uunahin namin dito yung mga senior citizens. Kasi mandato naman ng kagawaran ng kalusugan na pangalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya mahirap ka, kaya mayaman ka. Inuna namin muna yung mga senior citizens. Gusto namin kasing malaman nila kung ano ba ang kanilang mga karapatan, lalong-lalo na sa pangkalusugan. Kaya itong ginagawa namin ito, ini-invite namin mga senior citizens para maintindihan nila kung ano ba ang layunin ng kagawaran ng kalusugan. In the same token, meron kami mga serbisyong pinamimigay sa kanila. Halimbawa, binibigyan namin sila ng diet counseling. Ang isang medyo nagkakaedad na kasi, kailangan maintindihan din naman kung ano mga tamang pagkain para sa kanila. Pangalawa, check namin ang kanilang mga, kung sila ba ay tumataas ang presyon, tumataas ang sugar. Kaya yung mga laboratory services, binibigyan din namin sila. Binibigyan din namin tuon, lalong-lalo na yung diabetes, pangalawa yung hypertension. Kasi napaka-importante nito na maintindihan ng mga senior citizens ano ang mga bawal, ano mga hindi dapat gawin, ano ang mga dapat gawin. Pangatlo, pati yung mga bone scanning, binibigyan namin din sila ng ganong klaseng serbisyo dito sa aming roadshow na ito. Pang-apat, pati yung memory, tine-check din namin. Kailangan kasi, di ba, alam naman natin na lahat, kapag tumatanda tayo, yung memory natin medyo bumababa na ng konti. So, binibigyan tuon din namin ng pansin yun. At higit sa lahat, kung meron silang mga medical consultations na gusto, sinasama na din namin yung sa roadshow na ito. Ito lang ang simula kasi marami kaming series of roadshows, not only for senior citizens. Naisagawa ang roadshow na ito sa pangunguna ng kagawaran ng kalusugan, ngunit hindi sila nag-iisa. Mayroon silang mga partner agencies para sa effort na ito. Meron tayong diyang National Nutrition Council, meron din tayo diyang PhilHealth, lalong-lalo na. Kasi ito nga pala, senior citizens, binibigyan din natin sila ng mga cards, PhilHealth cards, kung wala pa silang di pa sila na-enroll doon sa PhilHealth. Napakahalaga kasi na, siyempre pag magkakasakit ka, gusto mo wala kang babayaran. Yan ang tulong naman na ibinibigay ng PhilHealth. At iba't ibang mga hospitals natin, kaagapay natin, yung ating government hospitals, lalong-lalo yung DOH retail hospital, sila yung makapartner natin ngayon. Hindi dito natatapos ang pagbibigay serbisyo ng kagawaran sa mga elderly. At sana tayo mismo patuloy ang ating pag-aalaga sa ating mga lolo at lola bilang respeto at pasasalamat para sa lahat ng kanilang nagawa para sa atin. Ating kalihim na si Secretary Janet Loreto Garin talagang magbibigay ng maraming serbisyo yan. Kaakibat ng iba't iba nating partner agencies sa kagawaran ng kalusugan. Lahat tayo, lahat ng sektor ng lipunan, lalong-lalo na yung mahihirap, ibibigyan natin ng atensyon. Ito na nga, uulitin ko yung ating mga series of roadshows. Kasama po dyan ang senior citizens, mga adolescents, ang ating mga mothers, at pati na rin po padre de pamilya. So inaasahan din po naman namin na sila ay magiging kapartner namin sa pagtataguyod ng kalusugan ng bawat Pilipino. In relation sa ating topic ngayong gabi, tunguhin natin ang National Center for Geriatric Health. Tukuyin ang kanilang mga gamit at services at alamin kung bakit maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa kabila nito, hindi magiging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan ang mga kabataan kung wala ang mga matanda para gabayan sila. Kaya naman respeto at pagkalinga ang dapat na ibinibigay sa ating mga senior citizens, lalo na sa mga nagiging sakitin dala na ng kanilang katandaan. Sa loob ng Malacanang compound, matatagpuan ang isang ospital na itinayo para alagaan ang ating mga lolo at lola. Yan ang National Center for Geriatric Health. Ang National Center for Geriatric Health was created to take care for
elder persons, yung mga senior citizens natin. So yung specialty ng mga doctors namin is geriatric medicine ng tawag. In general, lahat ng common diseases ng matatanda ay inaalagaan natin. Usually, pumupunta sila dito, so yung purpose is yung medical check-up. So, depende sa problema nila, doon natin i-base yung pag-aalaga. Hindi naman ganun karami yung pumupunta pa. So, we have 4 na medical specialists, yung mga consultants, 5 na medical officers, yung mga residents. Sa ospital na ito, iba't ibang geriatric services ang alay nila sa mga senior citizens. Meron tayong outpatient, dun yung consultation natin. In emergency cases, so pwede silang pumunta sa ER natin. At kung kailangan i-confine or i-admit, nagbukas na rin tayo ng inpatients natin. So it's a 25-bed ngayon yung binuksan natin. Pero yung services na inaano natin is like yung medical nga, kung halimbawa may ubot, sipon, so we address that. Kung meron silang mahina silang kumain, so malnutrition. We address also kung meron silang problems like kung nag-stroke, so we have our rehab therapy. At hindi lamang medical services ang meron sila, maging iba't ibang recreation activities. Meron silang program. Every Friday, nagkakaroon sila ng daycare program. So, sumasayaw sila, yung mga activities na pwede nilang gawin. Yung daycare program is in place for more than, kasi 5 years na kami in existence. So, from the start, meron na kami daycare program kasama yung Zumba, yung dancing. To make it very conducive ba? Parang at home pa rin yung pasyente. So, parang paglabas na dyan, parang nasa environment, parang sa bahay lang siya. Bagamat bago, nagsisikap ang ospital na maibigay ang primera klaseng serbisyo sa kanilang mga pasyente. Kaya naman patuloy ang kanilang improvement. We are eyeing talaga is magiging one of the best hospitals in Asia or in the world that caters geriatric care. Specialty hospital talaga dapat. So parang referral center siya. So lahat ng mga pasyente galing sa ibang lugar ng bansa should be referred and treated here. I will take it as an opportunity na i-invite lahat ng mga elderly natin, senior citizens, so 60 years old and above. Hindi na natin kailangan na talagang may sakit na para magpatingin dito. Ito is a government hospital, pero kung titingnan natin yung facility, pwede rin siyang ikumpara sa mga private hospitals dito sa Pilipinas. Kaya naman, maaari nating sabihin, ganyan dapat ang ospital. Natunghayan po natin ang ating ospital, the National Center for Geriatric Health. Sa ating pong pagbabalik, makikita naman po natin ang ating panayam kay Dr. Anthony Calibo para po sa ating National Breastfeeding Awareness Month celebration. Huwag po kayong aalis, babalik po kami. Chismis, may TV si Mang Ben. Tama na ang chismis. Pag nag-toast, TV nagagamot. Alit na buwang gamutan, tutok sa pag-inom. Araw-araw. At healthy lifestyle, ipairal. Nag-toast every day, the CLC our way. Hala, ikalat ang balita. Si Mang Ben gumaling na. That's okay talaga. Ibalita sa iba. TVI, tultukan. Welcome back to the Dr. is In. Ngayon naman po talakayin na natin ang ilang benefits ng breastfeeding at para dyan makakasama po natin si Dr. Anthony Calibo, the Program Manager ng National Infant and Young Child Feeding Program
ng Department of Health. Good evening, Doc. Magandang gabi po, Dr. Ish. Opo. At ngayon po ay nagse-celebrate tayo ngayong buwan ng Agosto ng ating National Breastfeeding Awareness Month. Tama po yun. Opo. At sa ngayon po, ano po ang tema para sa taong ito? Ang tema po ngayon ay tama, sapat at eksklusibo ang pagpapasuso kahit nasa trabaho. Ito ay nakatuon pa rin sa Breastfeeding Check campaign ng DOH at tinetema po natin dahil ngayon po ay breastfeeding in the workplace. So ngayon po ay talagang workplace, no? So ito po ba ang talagang tema ngayon ng ating celebration? Yes, ang global theme po kasi, Doc, ay breastfeeding at work, let's make it work. So upang maintindihan po at maunawaan ng ating mga kababayan, ginawa ho natin to ayon sa Pilipino para mas ma-localize po natin ang global na tema. So inaasahan natin, no, yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho, na kahit papano ay alam nila kung anong gagawin para dito. Tama po yun. Isa pong problema ng mga magulang, lalo na po mga kababaihan, kung sila po ay babalik na, patapos na ang kanilang maternity leave, at nasimulan po nila ang pagpapasuso mula sa ospital, pag-uwi sa bahay, at yung first 2 months na naka-maternity leave sila, makakapagpatuloy pa ba sila ng pagpapasuso? So ito yung pinopromote po natin na ayon po sa ating Republic Act, ang Expanded Promotion of Breastfeeding Act, maaari pong ipagpatuloy ang breastfeeding kahit po tayo nasa trabaho. Oo, at siguro meron tayong kailangang mga sabihin sa kanila kung paano, especially may iiwan ang bata sa bahay, Tama po yun. Sila'y babalik sa trabaho. Pero bago natin discuss yan, Doc, no? Ano ba ang mga advantages, ano ba ang benepisyo na makukuha ng ating ina at ng ating mga bata sa pagpapabreastfeed? Malaki po ang tulong na maidudulot ng breastfeeding. Una po, ito po ay tinatawag na child survival intervention. Ibig sabihin lang po, nababawasan po ang dami ng mga batang namamatay na maaari pong ma-prevent ng breastfeeding. Katulad po ng mga nakamamatay na sakit, pneumonia at diarrhea. Sa mga unang 5 taon ng bata, marami hong namamatay sa causes po nito, no? Itong sakit na nakakamatay. Pangalawa, ito ho ay nag-i-improve din po ng intellectual development ng isang bata. So, hindi lang ho na kontra sakit, ito din po ay likas na pampatalino upang ang ating po mga bata ay maging malusog at malakas sa kanilang paglaki. Yan po ang isa sa mga dapat maunawaan nila na hindi kinakailangang tingnan ang isang milk formula na na-advertise bilang isang pampatalino, kundi nasa breast milk na ang angkap, ang mga sangkap na ito na natural na nanggagaling sa nanay. So, actually, napakarami, no? Napakarami ng benepisyo na ibibigay sa ating mga bata, Yes. sa ating mga sanggol ng breastfeeding. Sa ating mga nanay naman, meron ba na ibigay na maaari nating i-share na benepisyo sa ating mga nanay habang sila ay nagpapa-breastfeed or nagpapasuso? Ang isa sa maaring makita ng mga nanay ay nababawasan ang kanilang timbang at bumabalik ito sa kanilang tinatawag na pre-pregnancy weight. So likas ho ito na gagamit ng mga kalorya or enerhiya na naimbak po ng nanay nung siya po ay nagbubuntis. No? Dahil yung kanilang itinaba nung sila po ay nagbubuntis, itatransfer po yun sa breast milk at upang mas maging siksik yung breast milk na maisasalin sa bata. So, pampasexy rin po ang breastfeeding Maganda sa mga yan kasi it's a natural way of reducing weight, Yes, no? apo. And of course, syempre, mas maganda rin dahil mas sinasabi nila, di ba, parang mas ang bonding ng Tama mag-ina because of the breastfeeding. Mas malapit po sila sa isa't isa bilang isang nanay at ang kanyang sanggol. Hanggang kailan pwedeng magpa-breastfeed? Ang dapat po muna nilang tutukan ay yung exclusive breastfeeding for 6 months. Wala pong dapat ibigay na tubig, solid food, or maagang pagpapakain. Lalong-lalo na po, hindi rin kinakailangan ng bitamina at hindi po kinakailangan ng milk formula. Mula po 6 months pataas, maaari na pong pakainin, tinatawag nating complementary feeding, at tuloy-tuloy po na pagpapasuso, at least hanggang 2 years old po. No? Pero hindi ho ito dapat hanggang 2 years. Kung gusto pa ho ng bata at ng nanay ipagpatuloy, wala pong limit. So, Walang limit, no? Kung kailan po nila Oo. gustong ihinto. Kasi patuloy naman ang benepisyo na Tama bibigay. po yun. Kaugnay sa ating celebration ngayong month na to na ng breastfeeding awareness, sino-sino mga ahensya ang katulong ng Department of Health or ng kagawaran sa pagpapatupad nito? So ang kasama po natin mga ahensya ay of course ang lead po dito ang Department of Health. Ngayon po kasama ho natin ang Department of Labor and Employment. Ganon din po ang Civil Service Commission para po sa ating mga empleyado na nasa mga government agencies po. So ito po ngayon ang
tema na dapat po yung lahat po ng nasa employed sector, government man or private, ay matutulungan po natin na maisulong ang lactation station at breastfeeding in the workplace. Dahil yun ang tema ngayon, breastfeeding in the workplace, ano po ang mga kailangan malaman ng ating mga kababaihan tungkol dito sa Awareness Month na ito? Magkakaroon po tayo ng isang breastfeeding summit. Ito pong August 20 sa City State Tower Hotel sa Padre Faura, Manila. Anong oras po? Ito po ay magsisimula po ng umaga, alas 8 po ang registration. Open to all? Meron pong mga list of government agencies. Okay. So talagang mga empleyado sa ngayon, no? DOH hospitals. Kasama din po natin dito ang mga labor sector tulad po ng TUCP, Federation of Filipino Workers, ang Always, ang ECOP, no? At ganun din po ang International Labor Organization, sasama po sila. Maliban po ang DOH hospitals at DOH regional offices at iba pong attached agencies po ng DOH ay kasama po. Maliban po dito sa summit na ito, no? Ano pang ibang activities na naka-line up for this month? Ang highlight po ng summit po nito yung paglalabas po ng DOLE guidelines on the exemption of establishing lactation stations. Dahil ang rule po ay dapat halos lahat mag-comply po sa batas na mayroon po silang guidelines na kung ano lang po yung maaari pong ma-exempt, no? Dahil hindi ho lahat may kakayanan na maglagay po ng lactation stations. Pangalawa, ilulunsad din po yung Nutrition Security and Maternity Protection Toolkit. So para po sa mga human resource officers ng government and private agencies, meron hong parang easy reference or toolkit para ho mangyari po ang lactation stations. Meron din pong film showing na idadaos po, August 30. Ito po ay in partnership po with Breastfeeding Pinay. Ang pelikula po ay Milk, yun po ang pangalan. Ito po, isa po itong documentary tungkol po sa mga problema ng mga nanay po na mula pagkapanganak hanggang pagpapasuso at ganun din po yung paglaki po ng kanilang mga anak. Napakarami natin gagawin ngayon, no? So, at sigurado po ay ini-expect natin na sana yung ating mga, not only the mothers really, kahit naman yung mga lalaki, no? Basta as long as they are in the workplace, kasi they are partner with their, una sa kanilang asawa, or kanilang mga kamag-anak or kakilala, pagdating dito sa promotion ng breastfeeding. Any message, unang-una para sa ating mga kasamahan sa pamahalaan at sa workplace. Pangalawa ay with regard to the Breastfeeding Awareness Month, Doctor. Okay, ating pong mensahe ay para po sa lahat po ng ating mga kababahian na nasa employed sector, mapa-gobyerno man or pribadong sektor. Ang pagpapasuso po ay posible at maaari pong mangyari sa ating pong mga kinalalagyan. Kinakailangan lang po na i-implement po ang ating pong lactation break, which is mandatory po, hindi po kinakailangan ng lactation station. Pero ganap pong makakatulong ang isang empleyadong babae naman nagpapasuso na magkaroon po ng lactation station. So inaanyayahan ko po ang ating mga government agencies, ang ating pong business and labor sector na sabay-sabay po nating gunitain ngayon ang ating National Breastfeeding Awareness Month. Ang tema po natin, tama, sapat at eksklusibo ang pagpapasuso kahit nasa trabaho. So, thank you, Doctor, and congratulations to the Department of Health for the National Breastfeeding Awareness Month. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Konsultahan ng Bayan. Formang-forma. Asin. Original. Asin. Imported. Asin. Yan nabili mong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt, sakto ang iodine. Piliin ang may tatak saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. Asin. Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? Asin. Isang paalala mula sa DOH. At muli na naman pong nagdaan ang isang informative at interesting na kabanata ng Konsultahan ng Bayan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating programa ngayong Sabado at hangad namin kayong makasama muli.
Mahalagang malaman ang mga impormasyon tungkol sa pangangalaga ng ating mga lolo at lola at syempre laging tandaan ang health benefits ng breastfeeding. Kung mayroon pa kayong karagdagang katanungan o nais pong makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang po kayo sa 651-7800, local 2829 o bumisita po kayo sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, Doc Ish Pargas, ng Kagawaran ng Kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. Ako ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.